Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Dahil ipapawa yung naramdaman ko sa matanda pero mas naninibabaw sa akin na protektahan si Angela. Alam kong isa ito aswang. Hindi naman lahat ng aswang ay masama. May mga nayanggaw lamang at may mga wala talagang pagpipilian. Unsa na tamana? Burat na sad man siguro kas among teritoryo. Samrit ko nang ibig sabihin Nay, anong sabi? Parang nawawala kaya pa dito sa teritoryo namin. Habang mahigpit man nakayakap ako kay Angela nun. Ginakpan ko ang mga mata niya para hindi nga makita ang pagmumukha ng matanda ni Ba. Mas lalong lumipi ang matanda. At parang gusto ko na siyang papayon nang sinabi niya sa akin na tungaan nila nato doon. Nang ibig sabihin, padhatian na lamang nating doon. Napasigaw na lamang na Ornel. Patyon pikal tigwa nga kaog. Musiway kag panghirabot. Naa sa awang teritoryo. Layas dire. Masa Tagalog ay papapayin kipang matanda ka. May gagalawin ka. Nasa teritoryo ka namin. Umalis ka dito. Tumawar ito ng malakas at talagang hinahamon ako sa paraan ng pagtawa nito. Alam kong hindi ka malakas ngayon. Pero bilib ako sa kapal mo. Sabi ng matanda. Alam ko pong nararamdaman ni Bin yung mga pahuantra ni Angela. At pinaamin ko naman na hindi ko gaanong nararamdaman ng lakas ko. Simula nung dumaping si Angela. Tawa na mo siya ng tawa hanggang sa binunat ko yung buntod tardi sa bag ni Angela. At pinaghahampas ko din yung matanda. Wala na akong pakialam sa hapdi na nararamdaman ko sa kamay ko. Umiyak ng malakas ang matanda habang pinaghahampas ng buntod tabi nun. Inawat naman ako ni Angela at sinabihan akong tama na. At baka gutom lamang panadang matanda kaya bigyan na lamang namin ng pagkain. Nimbuli kong piningnan ng matanda. Bigla na lamang nitong nawala. Napasigaw ako sa galit nun. Nakatahakas sa matandang gustong manapit dito. Sinigawan naman ako pabalik kay Angela. Dalit pabilit siyang sinabi sa akin na, ano ba yun? Tapantapalan ka. Paano na lamang kung may mangyari sa'yo? Ano na lang ang gagawin ko kung may mangyari sa'yo? Napatigil din po sa sermon ko sa kanya. Nambibila niya akong hinalikan. Smack ka lang naman yan pero abot langit po yung saya ko nun. Nag-get lang mo naman siya ng inay ko daw at pinatanakan ko siya kadaya ng mami niya. Kaya hindi na ako nagsalita nun. Di man ako siya doon sa bakanting tent no matter you layo. Pero nakikita pa namin yung event para alam kong safe at nakapag-usap kami. Tinanong ko naman sa kanya kung bakit niya ako hinalikan. At napaamin ko siya na may din pa na siyang gusto sa akin. At ako rin ibig nang sabihin na boyfriend niya kaya nagalit siya sa akin nung bigla akong pinutol yung saranggolang bigay ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pero alam mo na Sir Seth, mabilisan na din kami. Pero sinekrepo lamang namin sa lahat yun. Hindi na ako nagsiselos sa mga kaibigan kong nagpapansin kay Angela kasi alam kong ako lamang ang mahal niya. Matapos yung event, umuwi na kaming lahat sa Hacienda Dulce. Iba na yung mga pinginan namin ni Angela at mas naiintindihan na po namin ang isa't isa pero nagpipikunan kami sarap ng mga kaibigan at pamilya namin. Hapon noong araw na yon ay naglaro kami ng habul-habulan. Siyempre magka-partner kami ni Angela at type na kami ay hindi ko pa rin maamin ng tungkol sa pamilya ko. Ayokong matakot at mapalayo siya sa akin nano na ngayon. Binuhat ko siya kahit nabibigatan ako habang nagtatakbuhan na kami mga lalaki na may sakay sa likuran. Napansin kong hindi na umiimik si Angela noon. Dinilingon ko ito.
Napakot ako nung makita kong walang malay si Angela sa likod ko. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay itinakbo ko siya kaagad sa loob ng bahay. Gaya ng dati, pangalan ko lagi yung sinasambit ni Angela habang hinahawakan ng mahigpit yung kamay ko. Nagtanong si Aling Elsa kung ano ang nangyari noon. Kaya ikinuwento ko yung tungkol sa matandang babae. Nung hinawakan niya ang kabilang kamay ni Angela, bigla itong napabitaw at ipinatawag ang kanyang asawa na si Noy Kokoy. Hindi po totoong pangalan. Nanatili ulit ako sa loob ng kwarto kasama si Noy Kokoy noon. Tiningnan niya ako ng masinsinan na para bang alam niya ang sekreto namin ni Angela. Sinimulan na niya ang panggagamot noon at nagsambit si Noy Kokoy ng kabaga ni mo og nawang nga ang anak pa jud sa tag-iya imong gusto guhaon. Buhi si Angela kung hindi ka gusto ako mismo ang magpalayas nimo. Nang ibig sabihin ay ang kapal naman na mukha mong kunin pa talaga ang anak sa nagmamayari dito. Bitawan mo si Angela kung ayaw mong ako na mismo ang magpapalayas sa'yo. Umusal siya ng mga dasal hanggang sa may puting usok akong nakikita sa may pintuan. Hindi ito nakakapasok pero si Angela parang hindi mapakalinan at hinigpitan palalo yung pagkakahawak sa kamay ko. Matapos nagamutin siya ni Noy Kokoy ay kumalma na si Angela at tinanong ko naman si Noy Kokoy kung ano ang nangyari noon. Ang sabi niya sa akin ay bigla na lamang daw hindi umepekto yung mga pangontra na dala-dala ni Angela. May iba na nahihirapan pa ring lumapit pero yung gusto kasing kumuha kay Angela ay isang prinsipe na naninirahan dito sa asyendang ito. Ayon dito ay nabighani daw siya sa kaganda ni Angela pero bigla na lang nagalit nung nakita niyang lagi kaming magkasama. Nagsiselos kumbaga ang nilalang na yon at gusto niyang kunin si Angela sa akin. Tungkol naman dun sa mga pangontra na hindi na gumagana, ay gusto niya raw makausap ang mga magulang namin noon. Sa anong dahilan? Malalaman niyo po sa susunod na parte ng istoryang ito. Umuwi ako sa bahay namin nung makasigurado na akong ayos na si Angela. Nasa bahay na si tatay at halatang naghihintay sa akin yan. Uyab mo ni Angela? Nagulat ako sa biglang tanong ni tatay. Pinanong niya sa akin kung magjowa ba kami ni Angela. Umiling naman ako. Tinanggi ko yon. Alam ko na walang sang-ayon sa relasyon namin kaya nga napagkasunduan namin ni Angela na ilihim ito. Sinabihan ako ni tatay na kung kami man ay makipaghiwalay na ako sa kanya. At pinamukha sa akin ni tatay na hindi kami pwede ni Angela. Hindi na ako nagsalita at sinamahan ko na si tatay sa pagbabantay sa buong asyenda. Araw ng fiesta, maaga akong naghihintay sa labas ng bahay nila Angela. Kasama ko yung mga barkada ko na nagkakape noon. Lumabas si Angela na may ngiti sa mga labi habang tinitingnan ako. Ngumiti naman ako na ikinataka ng mga kaibigan ko. Hindi naman kasi talaga ako palangiti, Sir Sam. Bumulong yung isa kong kaibigan na si Lyndon na si Angela lang pala yung gamot ko noon. Sinikok ko naman siya at baka marinig siya ng iba naming mga kaibigan. Tumabi si Angela sa akin at todo tanong naman yung mga kaibigan ko kung kumusta na ito. Sumagot naman si Angela sa lahat ng mga tanong nila habang magkakahawak yung kamay namin sa ilalim ng mesa. Ramdam ko na gumaan yung pakiramdam ko kay Angela. Gumaan na hindi ko nararamdaman yung mga pangontra na dala niya. Agad ko siyang tinanong at sinabi niya sa akin na dala niya lahat yung mga pangontra niya, maliban sa kumukulong Lana. Lagi kasi yung kumukulo at hindi niya alam kung bakit kasi kami-kami lang naman ang nandito. Hindi niya pa rin alam yung tungkol sa akin. Kaya yung mga kaibigan kong loko ay tinanong si Angela kung sino daw ang mas pogi sa amin noon. Ako daw ba or yung prinsipeng Engkanto? Agad naman akong itinuro ni Angela na syempre ikinatuwa ko naman.
Ayon kay Angela, bumisita daw yung prinsipe sa panaginip niya at nagpakilala sa pangalang Carlos. Sinabihan daw siya na huwag matakot sa kanya at pinoprotektahan lamang daw siya. Medyo nainis ako, Sir Seth. Bibisitahin ba naman yung mahal mo sa panaginip, diba? Ano yun? Unfair. Nagising na lamang daw siya nang tangka siyang hawakan ulit ni Carlos at ginising siya ni Mrs. Dulce nung binabanggit ni Angela yung pangalan ko sa panaginip niya. Hindi naman kami nakatakas sa kulitan at tuksuan ng mga kaibigan ko. Abalang naghahanda ang lahat para sa fiesta at naiwan ulit kami ni Angela noon. Ipinasyal ko naman siya sa paborito kong lugar kung saan makikita yung buong hasyenda nila. May maliit na kubo doon at naging mas espesyal sa akin yung lugar na yon dahil may nangyari sa amin. Hapon na makabalik kami kasi gabi naman sisimulan yung party. Kami-kami lamang din ang kakain kasi tapos nang magpakain si Mrs. Dulce nung bisperas. Ramdam ko yung mga tingin ni tatay sa akin at kay Angela pero si Angela parang wala siyang pakialam kung malalaman nila o hindi. Sa katunayan ay niyayakap at hinahawakan na niya yung kamay ko nang hindi patago. Napabulong naman ako kung bakit niya ginagawa yon. At sinagot niya ako na nagsiselos daw siya sa mga tingin ng mga babae dito o yung mga kababata kong babae. Kibaling mga kapatid ng babae na mga kaibigan kong lalaki noon. Natawa na lamang ako kasi wala naman akong interes sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero sinabihan din ako ng mga kaibigan ko. Nabista daw ako ng mga kapatid nila. Agad ko naman silang hinayaan lahat dahil nga hinihintay kong bumalik si Angela noon. At iba, brother's code yung hindi mo tataluhin yung mga kapatid o mga kaibigan mo. Matapos ang kainan, naginuman kami mga lalaki. Bumulong sa akin si Angela na inaantok na daw siya na parang may humihila sa kanya na matulog noon. Kinabahan ako. Sinabihan ko siya na huwag matulog. Ipinatawag ko si Aling Elsa habang pinipisil ko yung mga kamay ni Angela. Namumutla ito at ramdam ko yung init ng katawan niya. Sinambit niya yung pangalan ni Carlos bago siya pumikit noon. Dumating si Aling Elsa kasama ang asawa niya na si Noy Kokoy. Sa likod naman ay si Mrs. Dulce at si tatay. Binuhat ni tatay si Angela papasok doon sa bahay nila at lahat kami ay nakasunod. Nang nakahiga na si Angela, pinalabas naman ako ni tatay noon. Nagulat ako nang pinaharap ako sa bahay ng mga Dulce at pinatanggal yung t-shirt ko. Walang sabi-sabi, Sir Seth. Bigla na lamang akong hinampas ng sinturon ng aking ama sa likuran. Sa sobrang sakit at lakas ng hampas niya, napaluhod ako noon. Hindi ako umimik at tiniis ko lahat ng hampas niya kahit hindi ko alam ang dahilan. Pinapalibutan na kami ng mga tao, ay walang ni isa ang umawat sa tatay ko. Gusto na siyang awatin ng mga kaibigan ko at humiling ako na wag na kaya tiningnan na lamang nila akong may halong galit sa mga mata nila kay tatay. Nanginginig na yung katawan ko noon at hindi pa nakontento si tatay dahil sinigawan niya yung isa niyang kumpare na kumuha ng isang buntot pagi para ihampas sa likuran ko. Ramdam ko yung hapdi at alam kong duguan ako pagkatapos nito. Tila daigo pa yung pumatay o isang kriminal na may death sentence na hindi ko alam kung ano yung nagawa ko. Simon, patsunin mo yung mga anak! Napatigil si tatay nang marinig niya ang boses ni Mrs. Dulce. Nang ibig sabihin ay, Simon, papatay mo bang sarili mong anak? Dila hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Agad akong tinulungang tumayo ng mga kaibigan ko noon. Kinuha ni Mrs. Dulce yung buntot pagi at pati kamay ni tatay ay duguan din sa tindi ng hampas niya. Ipinasok ako ng mga kaibigan ko sa bahay nila Mrs. Dulce at ipinahiga sa katabing kwarto kung nasaan si Angela. Dagamutin na sana ako ni Aling Elsa nang sabihin kong gusto ko munang makita si Angela doon. Tumango naman siya at tinulungan ulit ako ng mga kaibigan ko na tumayo. Nung pumasok kami sa kwarto ni Angela,
ay ramdam ko na mas lalong may mali nun. Ang dilim ng kwarto, kahit nakabukas lahat ng ilaw. Tiningnan ko si Angela na nakahiga lamang sa kama niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya at para akong napapaso sa init. Pero ang kalmado ng mukha niya, na parang natutulog lang. Wala diri si Angela. Sambit ni Noy Kokoy. Sabi niya ay wala doon si Angela o ano. Tinanong ko kung nasaan siya. At ito ang sinabi niya. Kinuha ni Prinsipe Carlos si Angela bago pa siya makuha ni Elma. Nandun siya ngayon sa palasyo at hindi makakapasok sa Elma. Kaya yung katawan ni Angela ang binabanatan niya. Lahat kami ay napatanong kung sino si Elma at doon na nagkwento si Mrs. Dulce. Si Elma ay isang mangkukulam at yung asawa niya ay isang aswang. Bago mamatay ang asawa ni Elma ay ipinamana nito sa anak na babae ang pagkaaswang ito. At si tatay ay ipinagkasundo na ipakasal sa anak ni Elma. Hindi pumayag si tatay dahil may gusto siya kay Mrs. Dulce noong mga panahong yon. At nagpakamatay ang anak ni Elma nung malaman niya na magpapakasal si tatay at si Mrs. Dulce. Pasensya na po sa mga kumakain. Pero pinutol ng anak ni Elma ang sarili niyang ulo para mamatay siya ng tuluyan. Dahil sa sobrang galit ni Elma ay isinumpa niya si tatay at si Mrs. Dulce na mamamatay si Mrs. Dulce at ang mga susunod na henerasyon niya kung makakatuluyan nila ang mga kadugo ng aking ama. At para matuloy ang sumpa, ay sinakripisyo nito ang sarili niyang buhay. Yun yung dahilan kung bakit unti-unting nawawalan ng bisa ang mga pangontra ni Angela at madali na siyang nababate at nakilala niya si Prinsipe Carlos. Sinabi ni Noy Kokoy na dahil isang buhay ang nawala, ay buhay din ang magiging kapalit para matigil ang sumpa. Yun ay ang buhay ni Mrs. Dulce o ang buhay ni Angela. Siyempre, wala namang magsasakripisyo nun, di ba? Sinabi din ni Noy Kokoy na mabait naman daw na prinsipe yung Carlos na ito. At totoong pinoprotektahan niya si Angela noon. Sadyang alam pala ni Prinsipe Carlos kung ano ang nangyari noon kaya nagalit siya na magkasama kami ni Angela. Kaya gusto niya itong protektahan sa akin. Klarong-klaro na sa akin, Sir Seth, kung bakit sobrang galit si tatay at parang gusto na niya akong patayin noon. Nagsinungaling ako sa kanya kahit may duda na siya sa mga nangyayari. Mahal pa rin ni tatay si Mrs. Dulce. At lalong-lalo na si Angela dahil itinuturing niya rin itong anak. Wala akong naging sama ng loob sa tatay ko kasi mahal ko din si Angela. At parang nanay ko na rin si Mrs. Dulce. Naiintindihan ko siya. Hinalikan ko si Angela sa noo bago ko pinilit ang sarili kong tumayo at umalis noon. Nagtungo ako doon sa espesyal na lugar kung saan ko dinala si Angela. At doon ako napaiyak sa sakit. Bugbog sarado ako, mapapisikal man o emosyonal. Hindi ako umiinig kahit paanong bata pa ako kahit anong laki ng sugat ko. Ito yung unang beses na naaalala kong napaiyak talaga ako sa sakit noon. Pinagtulungan siyang gamutin ni Aling Elsa at Nay Kokoy. Hindi ako nagpapakita kay Angela at pinagmamastan ko lamang siya sa malayuan. Nasaksihan ko na umiiyak siya habang pinipilit na hanapin ako. Naisipan kong makipaghiwalay ako sa kanya sa pinakabastos na paraan na alam ko. Sinabihan ko ang kapatid na babae ni Fernan na si Lani sa plano ko. Pumayag ito. Lahat ng tao dito ay alam kung ano ang nangyari pero ni isa ay walang nagsabi kay Angela, pati na si Mrs. Dulce, dahil pinapagaling pa si Angela noong mga panahon na yon. Si Lindo at si Fernan ay kumukuha ng buko para kay Angela. At habang kumakain sila ay umasta kami ni Lani na parang magjowa noon. Nagtatawanan kami sa harap nila habang hawak-hawak ko ang kamay ni Lani. Natigilan naman sila Lindo
Hernan at Angela habang nakatingin sa akin at kay Lani. Halong pagtataka, sakit at galit ang nasa mukha ni Angela. Lalapit na sana siya nang bigla kong hinalikan si Lani sa harap niya. At kitang-kita ko yung luhang tumulo sa mga mata nito. Bigla siyang tumalikod para hindi ko makita yung mga luha niya. Ang buong akala ko ay aalis na siya pero bigla siyang kumuha ng bato at ibinato niya ito sa direksyon ko. Hindi ako umiwas nun. Hinayaan ko na matamaan niya ako. Nantuo kag giseryoso ti ka. Bugo! Sigaw niya sa akin nang ibig niyang sabihin ay, akala mo ba sineryoso kita, bobo? At yon, kinarma agad ako. Hinalikan niya din si Fernan sa harapan ko, Sir Seth. Hindi ko alam at ang bilis ng pangyayari dahil ang alam ko ay sinasapak ko na si Fernan hanggang sa dumugo ang labi niya, kung saan siya hinalikan ni Angela. Inawat ako ni Angela at nakatanggap ako ng sampal sa kanya. Gusto ko siyang halikan at mag-sorry, Sir Seth, pero kung buhay niya ang magiging kapalit ay masiguro gustuin kong kimkimin na lamang ang lahat. Umiiyak na siya sa harapan ko at binigyan niya ako ng pagkakataon na umamin na mahal ko rin siya. Na totoo lahat yung mga pangako ko sa kanya. Nakita ko si Tatay at si Mrs. Dulce na nanonood sa amin noon. Ang daming tanong ang nasa isipan ko habang tinititigan ko lamang si Angela na umiiyak at nagmamakaawa. Gibustahan rati ka, Ella. Ayaw pag ilusyon. Sabi ko kay Angela na sa Tagalog ay, pinagpupustahan ng kita, Ella. Huwag kang ilusyonada. Pero imbis na magalit, tumango lamang ito na parang naiintindihan niya. Sinabi niya sa akin na nadala lamang daw siya sa galit kaya nahalikan niya si Fernan. Kasi ilang araw na daw siya na naghahanap sa akin at yun nga, namimiss niya rin ako. Parang siya pang nag-explain at nag-sorry dahil masakitin daw siya at baka napabod lamang ako sa kanya. Yung pustahan ay ngumiti pa siya. At sinabihan ako na at least nanalo umano ako sa pustahan na yon. Kasi totoo umano ang nararamdaman niya sa akin. Dati pa. At hindi siya naihiyang aminin yon sa lahat ng mga taong naroroon. Umamin din siya na nasaktan siya nung sinabi kong ilihim namin dahil iniisip niya na ikinakahiya ko daw ba siya. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. May halong galit at pag-aalala ang nakita ko kay Tatay nung marinig niya ang confession ni Angela sa lahat ng tao doon. Bago pa ako makapagsalita, tinawag siya ni Mrs. Dulce sa loob ng bahay. Sumunod naman si Noy Kokoy at Aling Elsa noon. Galit na nagtungo si Tatay sa direksyon ko at tinanggal ko na ang damit ko sabay luhod sa harap ng bahay nila Mrs. Dulce. Alam kong paparusahan niya ulit ako noon. Pinaparusahan ako hindi dahil kay Angela, kundi dahil nabugbog ko ang kaibigan ko na si Fernan. Tiniis ko ulit ang hampas ng buntot tagis sa likuran ko. Ipinagbabawal ang gulo sa loob ng Hacienda di Dulce, lalong-lalo na dahil pamilya ang turingan namin dito. Humingi naman ako ng tawad kay Fernan at umamin din siya na nagulat siya sa ginawa ni Angela noon. Habang ginagamot ako ng mga kabarkada ko sa kubo na tambayan namin, ay naririnig ko na naman ang boses ni Angela na umiiyak habang hinahanap ako. Tumayo ako bigla at nagsuot bago lumabas para hindi niya makita ang mga sugat ko sa likuran. Bigla niya akong niyakap at niyapos noon, sa harap ng maraming tao. Umiiyak siya habang sinasabi na okay lamang umano na magkakasakit siya. Basta wag lamang kaming maghiwalay na gusto niya ako ang kasama niya lagi at wala siyang pakialam kahit buhay pa niya ang kapalit. Nagalit ako gawa ng hindi ko isang sakripisyo ang buhay niya kaya pinisil ko ng maigpit ang ilong niya para tumigil siya sa pagsasalita. Nabanggit ni Noy Kokoy na dahan-dahan napapatayin si Angela ng sakit hanggang sa hindi na kayanin ng katawan niya at kukunin ni Elma ang kaluluwa ni Angela kaya hindi ako papayag mangyari yon. Sadyang makulit at matigas ang ulo ni Angela.
Niyapos niya ako. Para bang wala siyang pakialam sabay-sabing, "Pangubayan pe ka, hangtod mo aming kang anabsad ko nimo. Nang ibig sabihin ay liligawan kita hanggang sa umamin ka na mahal mo rin ako." Niyapos niya ako, sabay pasigaw na mura kay Enema at hinahamon pa day pa nun. Lapairing na lamang sila aming Elsa. Noy Kokoy, Lisis Dulce at Hikapay habang nagtawanan naman ni mga kaibigan ko. Mapakatapang daw ni Angela at mas lalo silang gumilib sa kanya. Ako na yung nag-walk out nun. Umuwi ako sa bahay. Mas lalo akong nadalip kinabukasan nang malaman kong nilagnat na naman si Angela dahil doon sa ginawa niya. Sunod-sunod ang mga dabing nilalanap ito dahil pinanindigan niya na manligaw sa akin kahit anong iwas po sa kanya ay gumagawa siya ng paraan para magkita kami. At hindi niya pinapakinggan kahit anong masakit na salita na lalabas sa bibig ko. Nakikinig lamang daw siya pag sinabi kong mahal ko rin siya. May nangyari pa nga sir na tumulim siya sa ilog dahil alam kong hindi siya marunong lumangoy nun. At alam ko na alam niya na pinagmamastan ko lamang siya sa malayo. Umabot ako sa punto na umamin sa kanya sa pagiging aswang ko. Pipigan lamang niya ako bago siya tumawa at tagapin ko daw siya o hawaan na lamang para hindi siya mamatay at handa daw siyang ialay ang sarili niya para hindi ako magugutom. Mas lalo siyang natuwa dahil rin nakumpirma niya na ako yung asong lagi niya nakikita sa malayo nun. Binadaan niya dahil sa biro dahil alam niya ang kapalit kong pipilitin namin na magsama. Nawala na ako ng pag-asa at nasasaktan ako gabi-gabi pag nababalitaan kong mataas na naman ang lamdab ito. Kung sino-sino ng manggagamot ang pumunta sa asyenda para matulungang bigyan ng sapat na nakasinay ko para gumuping si Angela pero wala pa rin. Nabanggit ni Kokoy na kinuuha daw si Angela ni Prince P. Carlos gabi-gabi. Dahil may patakot ping ito na baka hindi na kayanin ng katawan ni Angela at nakuha pa yung kaluluwa nito. Kaya kahit panong taas ng labdap ni Angela ay nasa kalmadong kondisyon pa rin ang mukha niya na parang natutulog lang. Makaawa na ako kay Noy Kokoy na gamitan si Angela ng hipnotismo para makalimutan niya ako. Masakit man pero kailangan niya ako makalimutan. Nagtipon-tipon kaming lahat at napagkasunduan na walang magbabandit kay Angela tungkol sa nangyari. Ayaw man ni Mrs. Dulce pumayag dahil anak Mary ng turing niya sa akin. At alam ng lahat na masasaktan ako ng sobra sa desisyon ko. Alam kong mahal namin ang isa't isa pero hindi ko kakayanin na makitang mamamatay ang tao mahal ko. Lalong-lalo na ng dahil sa akin. Nangalayat si Angela at parang bangtay na yung pagkamubini ka. Wala na rin yung mapupunang pisngi at labi ni ka. Hindi pa umaabot ng buwan at ang laki na ng pinagbago ng katawan niya. Binisita ko siya sa loob ng bahay nila. Napalawad ako habang umiiyak. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi ko kung gaano ko siya kamahal sa huling pagkakatawan. May hirapan man, ngumipi siya sa akin habang tumutulo ang luha. Yunawit niya sa akin ang panyo niya na may pangalan niya. Nakaburda ang pangalan Ella. Ako lang ang tumatawag sa kanya ng Ella kaya mas lalo akong umiyak sa harap niya noon. Nangako ako sa kanya na poprotektahan ko siya at iaalay ko ang buong buhay ko sa kanya. Sinabi naman niya sa akin na kahit mamatay man yung katawan niya, ay nangako naman si Carlos na hindi makukuha ang kaluluwa ni Angela, kaya nabiging maayos siya. Wag na raw akong umiyak at sisiguraduhin niya na bibisipahin niya ako lagi sa panaginip, gaya ng ginagawa ni Carlos. Doon na ako umalis nung makatulog na siya. At sinimulan na ni Noy Kokoy ang panggagamot na. 2 linggo na itong ginagawa. Gabi-gabi. Sa magkaparehong oras at may binubulong si Noy Kokoy kay Angela habang natutulog. Nasa 3 hanggang sa 5 manggagamot ang tumutulong na galing pa sa ibang lugar nun. Hindi ko na alam kung paano dahil hindi rin ako pumapasok para hindi ako maramdaman ni Angela. May kwento na lamang ni Mrs. Dulce. Nakatlong magkakasunod na gabi akong hinahanap ni Angela.
pero sa pang-apat ay dahan-dahan ng kumakalma ito. 2 linggo ang lumipas. Sinabihan ako ni May Kokoy na magpakita kay Angela pero hindi ako yung unang papansin sa kanya. Nakita ko nang papalabas na siya ng bahay nila para magdirig ng mga halaman na. Natuwa naman ako nang nakita kong bumalik na sa dati ang katawan niya na parang hindi nangyari mga sunod-sunod na gabing nagkakasakit ito. Ilang beses na akong padaan-daan sa harapan niya. Kasama ang mga barkada ko pero parang hindi nga ako napapansin. Nakikilala o kahit nakikita man lamang. Pinalod siya ni Rindo at binapi ng mandang umaga. Nagulat siya at napapingin sa amin. Ngunipi naman ito at binapi kami ng mandang umaga na. Inaalok pa niya kami na magkape sa loob ng bahay pero tumanggi na kami. Napapingin siya sa akin noon at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kahit mga kaibigan ko ay ramdam ko pinipigilan nilang huminga bago makapagsalita si Angela. Hay, parang lain lang kita nakipar dito. Angela nga pala, panino kang anak? Wala na lahat ng masasayang alaala namin. Nadurog ang puso ko, Sir Settle, hindi rin ako kilala. Pero mas inisip ko na mas pipiliin ko ito. Kesa paglabayan naman ng taong pinakamamahal ko. Nimipi lamang din ako. Sinagot yung tanong niya. Tumango lamang siya at bumalik na sa pagdidilit ng mga halaman. Para kaming bumalik sa dati. Ipinakita na pa ako ni Mrs. Dulce kay Angela na bodyguard niya sa asyenda. Hindi na rin inilihim ni Miss Dulce na isa ko aswang kagari ni tatay. At talmado pa rin ang mukha ni Angela noon. Siguro, napatanong kayo kung bakit ako pa rin yung inaatasang magbantay sa kanya. Simula kasi mang ginadamot si Angela na tinanamutan niya ako, ay nararamdaman ko na parang mas dumalakas pa ako noong mga panahon na yun. Doon na nakwento yung Noy Kokoy. Na kaya nararamdaman ko pa rin ang pangontra ni Angela kahit umiinom na ako ng damot na bigaring aning Elsa. Ay dahil lim sa nararamdaman ni Angela para sa akin na inilihin din niya simula pa ng bata pa kami. At dahil sa sumpa ni Elma, ay hindi ko magamit ang buong lakas ko. Tapos na ang bakasyon nila Mrs. Dulce at Angela. Kaya oras na para umuwi at bumalik na sila ng Sibunan. Doon kasi nag-aaral si Angela kaya doon na din sila naminirahan habang matapos ang pasukan. Handog sa maganda na kami sa preparasyon para sa pagpapakasal namin sa simbahan. Wala nang balakid sa aming pagmamahalan. Matatanda na kami, pero kahit kailan, hindi madagawang kupasin ng pagsubok ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kahit pa ang kamatayan, demonyo, malabuyog, o yung malakuito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josephine. Maraming kababalagan sa ating paligid kung tayo ay magiging mapagmatsyag lamang. Minsan, hindi natin aakalaing nakakasalamuha na pala natin sila. Nakakakwentuhan at nakakasama pa. Sadyang hindi ko lamang pinangarap na maranasan kung anong lagim ang kayang dalhin ng mga nilalang na ito. Hindi ko kayang ilarawan at higit sa lahat. Isang malaking bangungot, oras na mangyari pa ulit ito. Paano kasi? Muntikan na kaming pasukan ng ganoong mga nilalang sa aming tahanan. Mga nilalang na tinatawag nating multo. Sila yung mga nilalang na dati ay nabubuhay sa ating mundo. Sila ay mga kakilala natin, kaanak, kaibigan, o mga mahal sa buhay na yumao na. Ang kanilang espiritu ay hindi sumakabilang buhay, marahil sa napakaraming rason. Kagaya na lamang ng hindi pa dapat nila oras na mamatay. O may mga bagay na hindi pa nila nagagawa kaya hindi sila natatahimik. Kahit pa man ilang beses na natin silang pinagdasal o pinagmisahan.
Sabi naman ng ilan, Sir Seth, ang mga multo umano ay kagagawan ng demonyo. Sa Biblia kasi, nakasaad ng lahat ng namatay ay hindi na kailanman bumabalik. Kaya raw kapag may nagpapakita sa atin na kamukha ng ating mga yumao, hindi na raw sila yon, kundi mga sugo ng demonyo. Ano ba ang totoo? Tao ako, Sir Seth. Madaling maniwala sa kung ano-anong kwentong aking naririnig. Madaling sundin ang mga payo ng mga espiritista sa pag-asang lulubayan nga kami ng kung sino mang multo ang gumagambala sa amin. Ito kasing kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 90. At ang puntiriyang nakaranas nito ay ang mismong mister ko. Dito sa aming probinsya sa Negros ay maraming pamahiin. Maraming paniniwala na hindi dapat palagpasin. Uso dito ang kulam, mga engkanto, aswang at higit sa lahat mga multo. Hinihiling ko pong huwag sana ninyong husgan ang aking asawa. Siya ay tao lamang na hindi alam kung paanong nangyayari ang mga nakakahindik na bagay sa kanyang sarili. Na wala naman siyang kamalay-malay. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Rudy. Si Rudy ay 2 taon lang ang tanda sa akin. Wala kaming anak gawa ng baog ako. Nakakalungkot pong isipin na sa kabila ng nag-uumapaw na pagmamahal namin sa isa't isa, ay hindi ko man lamang siya kayang bigyan ng supling na maaring magpaligaya pa ng lubos sa aming pagsasama. Taga Cebu si Rudy. Nagkakilala kami noong fiesta sa aming lugar. Sumama siya sa kaibigan niyang pinsan ko naman. Nagkadaupang palad kami at naging magkaibigan. Nang pauwi na siya sa Cebu, nagpaalam siya sa akin. Sana raw, libre pa ako sa susunod na pagbalik niya. Aminin ko, kinilig ako sa sinabi ni Rudy. Marami nang binata dito sa amin. May ilang nanliligaw din. Hindi ko lang maintindihan ang aking sarili kung bakit nahihirapan akong ibaling sa ibang aking pansin. Gusto ko na yata siya kako. Kaya kahit walang kasiguruhan, naghintay ako. May simpleng tanong para kamustahin ko si Rudy sa aking pinsan ay hindi ko ginagawa. Naging tapat ako sa aming usapan at kahit wala kaming relasyon, nagtiwala ako sa kanyang salita. Kalagitnaan ng dekada 90, nang bumalik si Rudy sa amin. Medyo nahihiya ako. Hindi ko kasi alam kung naaalala pa ba niya ang pinangako niya sa akin noon. Baka kasi ibang babae na ang balak niyang dalawin dito sa amin. Wala akong sinabing kahit na ano. Hindi naman kami magkasintahan. Nasasaktan ako pero wala naman akong karapatan. Nagulat na lamang ako nang dumalaw sa bahay kasama ang aking pinsan. Sa pagkakataong ito, nag-ausap kaming dalawa. Bumalik daw siya hindi dahil gusto niya akong ligawan. Bumalik siya bilang isang lalaki na naging tapat sa kanyang hangarin para hingin ang aking kamay mula sa aking mga magulang. Literal na nalaglag ang aking panga sa kanyang sinabi. Sino ba naman ako para basta na lamang niyang asawahin, di ba? Hindi pa namin lubos na kilala ang isa't isa. Ni hindi kami naging magkasintahan. Nakakagulat lamang ng gusto ang kanyang revelasyon. Gayunpaman, ayokong tumanggi. Oo, at hindi kami nagkasama ng matagal noon. Pero kaya ko naman siguro makisama sa kanya habang mag-asawa kami, di ba? Kaya kong kilalanin siya habang nasa isang bubong kami. Pumayag ako sa alok niyang magpakasal. Dito, lingid sa aking kaalaman, mayaman pala si Rudy. Yun nga lang ay hindi kami kailanman na ikasal sa simbahan. Wala kaming pinirmahang matibay na dokumentong nagpapatunay na kaming dalawa ay pinag-isa ng Diyos at ng buong Katoliko.
Basta may pastor lamang na lumapit sa amin at binasbasan kami sa wikang Latin. Wala akong maintindihan at mas lalong walang naiintindihan ng aking mga magulang. Ang sabi sa amin, saka na raw kami magpapakasal kapag napatunayan ko na kaya kong tiisin ang lahat ng pagsubok na nakatakda naming suungin sa oras na kaming dalawa ay mag-asawa na. Walang ginawang pag-angal ang aking mga magulang. Hindi ko sila ikinakahiya pero grade 1 lamang po ang aking nanay samantalang si tatay naman ay hindi talaga nakatungtong ng elementarya. Hindi sila marunong magbasa at magsulat. Gayun hindi naman ako na walang ibang alam kundi ang tumulong sa aking mga magulang sa pag-aasikaso ng aming maliit na lupain noong mga panahon na yon. Nang maging mag-asawa kami ni Rudy, nagulat ako nang bilhin niya ang karatig lupain sa amin. Yun na raw ang magiging paraiso namin. Marami sa mga kaibigan ko ang nagsasabing baka raw balat kayo lang ang pinapakita sa akin ni Rudy. Madalas kasi siyang ikumpara ng aking mga kaibigan sa ligaw na anghel na si Satanas. Guwapo, malumanay magsalita, matalino, pero masyadong misteryoso. Para bang palaging may tinatagong kulo. Tahimik at mabulaklak magsalita. Yung tipong isang pakiusap lamang niya, hindi mo na siya kayang paghindian. Gayunpaman, mahal ko siya, Sir Seth. Ni minsan, hindi ko naramdamang mababa ang tingin niya sa akin. Pinakare-respeto niya ako sa lahat. Minsan ay inuuna pa niya nga ang pangangailangan ko kaysa sa gusto niya. Pinuno niya ng pagmamahal ang aming tahanan sa kabila ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya naman wala akong ginagawang reaksyon sa lahat ng nakikita kong gawain niya. Madalas siyang umalis sa gabi. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Ang alam ko lang ay ginagawa niya ito tuwing kabilugan ng buwan. Umuuwi din naman siya. Humihingi siya ng pasensya sa akin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba na baka raw may babae ang aking asawa. Walang kupas ang pagmamahal niya sa akin mula noong una kaming magkita. Magpahanggang ngayon kaya lahat ng naririnig ko sa iba ay binabaliwala ko. Hindi ko lang maipaliwanag ang mga bagay na nakikita ko sa kanya sa tuwing umuuwi siya sa madaling araw. Akala ko, kaya kong ipagbingi-bingihan yon. Pero nagsimula ako makaramdam ng matinding takot nung may matagpo ang bangkay sa aming lugar. Karumal-dumal ang ginawang pagpatay sa biktima. Ilang saksak ang natamo nito at nawawala pa ang laman loob. Ayon sa mga tao, aswang umano ang may kagagawan nun. Hindi kasi biro ang ginawang proseso ng pagkatay sa biktima. Binutasan ng kanyang tiyan at kinain ng atay. Hindi nila matiyak kung anong klaseng nilalang ang gumawa nun. Pero natitiyak ng nakakarami na aswang raw talaga ang may gawa nito, Sir Seth. Nagsimula ang paghahanap ng mga kababaryo ko tungkol sa aswang na pinagbibintangan nila. Gabi-gabi kaming may curfew sa aming lugar. At halos minamatyaga ng bawat kilos ng mga kaduda-dudang kababayan. Kaya naman natatakot ako para sa kaligtasan ng aking asawa. Hindi ko naman siya mapagsabihan na wag nang lumabas sa gabi. Para sa akin, asawa niya ako. Pero ayaw kong pakialaman ng bawat bagay na nakakapagpapasaya sa kanya. Kaya naman hinayaan ko ang nakaugalian niyang gawaing gabi-gabi. Minsan, hindi ako mapakali. Pabaling-baling ako sa hiyaan ko kaya naman bumabalikwas ako ng bangon. Napapatingala ako sa orasang nakasabit sa dingding. 3:30 pa lamang ng umaga. Masyado pang maaga para magising pero ni hindi man lamang ako nakatulog simula nang umalis kagabi si Rudy.
Balisa akong tumayo at bumaba sa unang palapag. Mula nang matapos akong kumain kanina ng hapunan, kasama siya, hindi na ako mapakali. Kahit nung halitan niya ang pisngi ko ay kakaiba, hindi ko may paliwanag. Kaya naman nagpa siya kung sundan siya kahit hindi ko alam kung saan. Nagmamadali akong naglakad at sinadyang lumingon-lingon sa kalsada noon. Kahit naman may curfew ay ayaw kong mahuli nila ako ng mga oras na yon. Baka mapagbintangan ako na siyang salot sa aming lugar at nagpapanggap lamang para makapangbiktima ng tao, di ba? Hindi ko kasi itatangging ang mga ninuno ko ay usap-usapang may lahing aswang nung araw. Panay ang dasal ko na makita na si Rudy. Nag-aalala ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa mga oras na ito pero nang makita ko ang isang lalaki sa madilim na bahaging kakahuyan, malapit sa plaza, kinabahan na ako. Medyo kagaya kasi ang bulto nito sa katawan ni Rudy. Ang nangyari, siya tuloy ang sinundan ko hanggang sa makita kong meron siyang kausap na isa pang lalaki. Nagtatawanan pa sila. Pero maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang pagsasaksakin bigla ng nakatalikod na lalaki ang kanyang kausap. Nang natumba ang biktima ay nakita ko kung paano sumirit ang dugo nito. Nagkalat sa lupa, maging sa mukha ng kriminal. Medyo maliwanag sa bandang kinaroroonan nila. Kaya ganun na lamang ang pagkasinda ko nang makilala ang mukha nito. Si Rudy ang salarin, Sir Seth. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang kinatay ang kanyang biktima. Ni hindi man lamang siya natakot sa akalamang may nanonood sa kanya kahit pa man hindi niya ako nakikita. Basta ang alam ko lang, hindi maganda ang ginawa niya at isang kasalanan sa Panginoon ang pumatay ng kapwa. Maduduwal na tinakpan ko ang aking bibig nang makita ang paghugot niya sa mga laman loob ng kanyang biktima. Akala ko nga, ililibing niya ito pero hindi pa pala siya tapos. Nasaksihan ko kung paano niya nilantakan ang atay ng lalaking pinatay niya. Kinain ng sariwa at walang pandidiring nilalok yon. Sobrang sama ng pakiramdam ko ng mga oras na yun, Sir Seth. Pakiramdam ko, ako ang kinakatay ng buhay dahil sa ginawa niya. Nangihina ang tuhod ko na para bang natutunaw na kandila. Higit sa lahat, parang lalabas ang dugo ko sa katawan dahil sa sobrang takot na aking nadarama. Isang kaalaman ang sumambulat sa akin. Tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ng aking asawa. Bakit may pinatay si Rudy? Bakit nilantakan niya ang mga laman loob nito? Napakaraming tanong sa aking isipan na gusto ko sanang bigyan ng kasagutan pero ang hirap pag-isipan. Aswang nga ba ang lalaking pinakasalan ko? Walang imik na hinila ni Rudy ang bangkay ng taong pinatay niya at inihulog sa nakahanda palang libingan. Parang sanay na siya sa kanyang mga kilos nun. Hindi ko nga alam kung dati na ba niyang ginagawa ang ganon. Hinintay kong matapos siya sa kanyang ginagawa. Saka ako nagtago na makitang lalabas na siya sa sulok ng bahaging yan. Bitbit niya sa kaliwang kamay ang isang buong puso ng kanyang biktima. Mabuting tao si Rudy, Sir Seth. Lamang, nagmumukha siyang wala sa sarili nang makita ko siya. Umuwi akong tulido sa bahay namin at hinintay ang kanyang pag-uwi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Dito na nagsimula ang pagkakalayo namin ng loob. Alam kong nagmamahalan kami pero masyado nang nakakatawa ang mga ginagawa niya. Minsan, naabutan ko na may nagpapadala ng malaking halaga sa kanya, Sir Seth.
Kabayaran daw yun sa serbisyo ng aking asawa bilang pagsunod sa mga iniutos niya. Tinutuban na ako at kahit hindi ako sigurado, pumasok sa isip ko na mamamatay tao talaga ito at binabayaran pa. Nanginginig ako sa pagpipigil ng labis na emosyon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang pagkatiwalaan ng taong hindi ko palubos na kakilala. Sa totoo lang, nire-respeto siya ng mga tao sa amin. Isa siya sa kilalang pinakamatulungin sa aming lugar. Marami na siyang pinasayang tao kaya hindi ko lubos akalaing kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Humagulgol ako ng iyak na nagkataon namang nalabasan niya, Sir Seth. Tinanong niya ako kung ano ang aking problema sa malumanay na paraan. Pero hindi ko lang kayang sabihin sa kanya ang mga bagay na gusto kong malaman. Natatakot ako na baka magtampo siya sa akin kasi pinagdududahan ko siya. Tinimbang kong mabuti kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ayoko namang nagtatago ng mga hindi magandang isipin tungkol sa kanya. Kaya naman dahan-dahan at mahinahon kong sinabi sa kanya ang saloobin ko. Tandang-tanda ako nang kumurap si Rudy nun. Itinayo niya ako at niyakap ng mahigpit. Ayaw niya umalong maglihim sa akin pero hindi niya maiwasang timbangin na mabuti kung ano nga ba ang nararapat na mga salitang gagamitin niya sa pagtatapat sa akin. Sana raw ay huwag ko na siyang pagdudahan. Ang lahat umano ng ginagawa niya may rason. Noon ding mga panahon na yon, ay isinalaysay niya ang mga nangyari sa kanya sa Cebu. Mula 14 anyos hanggang sa mag-edad siya ng 20, ay nakilala na siya ng mga tao doon na madaling mauto. Siya yung tipo ng tao na madalas ibuli dahil sobra siyang mabait. Minsan pa nga, hinaamon siya ng suntukan at madalas na ipahiya ng mga kaedaran niya. Hanggang sa tinandaan umano niya ang lahat ng mga masasamang salitang sinabi ng mga ito sa kanya. Hindi siya Katoliko at alam niyang may kakaibang relihiyon ang kanyang mga magulang na may kinalaman sa kabaliktarang paniniwala ng Kristyanismo. Kung tayo ay naniniwala na ang ating Panginoon ay nag-iisa lamang at nasa langit, sila naman ay naniniwalang ang Panginoon nila ay ipinatapon sa kailaliman ng lupa at naghahanap ng mga matatapat na alagad na kayang gawin ang mga bagay na nais niyang ipagawa. Hindi ko alam pero kinikilabutan ako noong mga oras na yon. Hindi man niya literal na sinabi pero parang nakukuha ko ng yung nasa kadiliman ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, nakinig ako sa kanya para makilala siyang mabuti. Nang nasa husto na nga siyang edad, ay ipinasok siya ng kanyang mga magulang bilang tagasunod ng kanilang simbahan. Hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng mga tao doon, kaya siya tumakas at nakarating sa amin. Yun yung mga panahong nakifiesta siya sa amin. Nagkadaupang palad kami at nagkaintindihan ng aming mga puso kaya nakapagdesisyon siyang ayusin daw ang kanyang buhay at babalik siya sa akin. Pagkalipas nga ng ilang taon, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na babalikan ako. Ang sabi ng mga ito ay may konsekwensya sa aming pagsasama ang gagawin niyang pagtalikod sa kanilang reliyon. Kaya kailangan na kahit sa paniniwalang yan kami magpakasal, ay gagawin namin para huwag raw kaming balikan ng karma. Yun pala ang dahilan kung bakit kakaiba ang kasalang natanap sa amin. Una umano siyang pumatay ng tao nang makita niya ang kauna-unahang binatang nanakit sa kanya noon. Hindi niya alam kung bakit hindi raw niya nakokontrol ang sarili niya. May mga boses na bumubulong sa kanya. Babae, lalaki, bata, matanda. Inuutusan siyang manakit, pumatay at kainin ng mga laman loob ng mga ito.
Kaya niya kinakain ang mga laman loob, lalo na ang atay. Dahil sa paniniwalang hindi siya babalikan ng kaluluwa ng taong nabiktima niya. Wala siyang inilihim sa akin, Sir Seth. Mas minahal ko siya ng labis dahil sa pagiging matapat niya. Tawagin na akong konsentidor. Pero naniniwala akong hindi nga niya kayang gawin ang mga bagay na nagagawa niya. Alam kong may kumukontrol lamang sa kanya. Matuling lumipas sa mga araw. Naisip kong dalhan siya ng regalo. Pagbabakas sakalin makakatulong sa sitwasyon niya. Dinanan ko siya ng rosaryo at sinabihang hawakan lamang yon sa oras na may bumulong na naman na boss sa kanya. Niyakap niya ako. Sinabing siya na daw ang pinakaswerteng tao sa balat ng lupa. Nagkaroon daw kasi siya ng misis na mabait at naiintindihan siya. Tahimik akong umiyak noon. Sa totoo lang, hindi ko gustong ginagawa niya. Masama ang pumatay ng tao. Higit sa lahat, nasasaktan ako sa mga naririnig kong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Oo nga't hindi nila alam na si Rudy ang salarin pero lahat ng sinasabi nilang pagbabanta ay nakakarating sa akin. Hanggat maaari, mabago ko lang ang pananaw niya ay magiging ayos na ako. Ayaw kong dumating sa punto na susugurin kami ng taong bayan at papatarangang salot sa aming lugar. Nang iabot ko sa kanyang rosaryo, natuwa siya. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at nangakong oras na may mga maririnig siyang boses ay hahawakan niya kaagad ang bagay na yon. Kagaya nga ng ipinangako niya, madalas ko siyang makitang hawak ang kulay asul na rosaryo. Para pang ang naging dependent siya sa bagay na yon. Dahil dito ay mas nanalig ako sa kanya at nagdasal na kung ano man ang kinakaharap ni Rudy ngayon ay sana isuko na niya ang sarili sa Panginoon at magtiwalang magiging ayos na lang ang lahat. Isang gabi, bubangon ako at napansing wala na naman siya sa aking tabi. Nakita ko siya sa bintana at doon nakapangalumbaba. Lumapit ako at tinanong kung may problema ba. Hawak na naman niya ang rosaryo at mukhang may pinagmamasdan sa labas noon. Anya, naririnig na naman niya ang mga bulong. Inaaya siyang lumabas at gumawa ng mga bagay na ayaw na niyang gawin. Humiling ako at sinabi sa kanya na magdasal sa Panginoon. Hindi ako talagang naniniwala sa mga bagay na may kinalaman sa kababalagan pero ngayong nakikita ko ang nangyayari sa kanya, ay alam ko nang wala ngang imposible sa mundong ito. Itinuro niya sa akin ang kabayan sa hindi kalayuan. Lingid sa aming kaalaman, ay may nananahan umano na aswang sa baryo na yon. Hindi lang namin alam dahil magaling magtago ng katauhan ang nasabing babaeng ito. Pero nakita pa raw niya kung paano ito nagbago ng anyo at lantakan din ang kanyang mga biktima. Para lubusan akong maniwala ay isinama niya ako minsan sa bayan. Palihim niyang itinuro sa akin ang bahay ng babaeng sinasabi niyang aswang. Nagulat ako nang makilala ito. Kilalang alagad ng sibahan ng babaeng tinutukoy niya. Nang sumapit niya ang gabi, ay naghintay kaming dalawa sa medyo madilim na bahagi ng kalsada. Hinihintay namin na magbago ng anyo ang babae na tawagin na lamang po natin sa pangalang Luisandra. Gusto ko na sanang ayaing umuwi si Rudy pero ang sabi niya, mas maganda umano na makita ko kung ano nga ba ang lihim ng pagiging isang aswang. Nakita nga naming lumabas sa bahay si Luisandra. Ilang minuto lamang pagkatapos ng hapunan. May dala siyang kulay itim na balabal at ibinalot sa sarili. Pagkatapos ay tuminala sa langit. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika meron siya. Pero nagulat ako
Nang pagkatapos niyang humusal ng iilang ritual, ay biglang humawi ang mga ulap at inilabas ang bilog at maliwanag na buwan. Namangha ako at mabilis na tumingin sa kanya. Hinuhubad na ni Luisandra ang kanyang saplotnan. Pinapahira nito ng langis na abot pa sa aming kinaroroonan ang masangsang na amoy. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman ng mga oras na yon. Pinaghalong mangha at sindak ang gusto kong maramdaman. Naisip ko kasi, totoo bang nakikita ko? Nang titigan ko si Luisandra, dahan-dahan nang nagbabago ang kanyang anyo. Ang makinis niyang balat ay naging kasing itim ng uling. Nagkaroon siya ng pangil at humaba ang uso nito. Naging kawangis niya ang aso at naging kasing pula ng dugo ang kanyang mga mata. Natulala ako sa aking nakita. Kung totoo man ang mga bagay na nakikita ko, piyak ko nang hindi lang talaga tayo mga tao ang nabubuhay sa mundong ito. Hinawakan ng aking mister ang nanlalamig kong mga kamay. Sabi niya, hindi ako dapat mag-alala dahil hanggat kasama ko siya, ay walang mangyayaring masama sa akin. Sadyang mahiwaga ang mundo. Kung akala ko ay alam ko na ang lahat, pwes mali ako. Niwala pa nga sa kalahati ang kaalamang nasa loob ko noon. Maraming lihim sa mundo ang hindi na kailangang tuklasin pa at hayaan na lamang na maging sikreto habang buhay. Sa unti-unti, nagagawa ko ng tanggapin na may halong kababalagan ang pagsasama namin ni Rudy. Minsan ay naaabutan ko siyang mariing tinatakpan ng tenga niya at nakikiusap na lubayan na siya. Naisip kong isang guni na sa aming Cora Paroko ang problema niya pero tumanggi si Rudy at ipinaliwanag sa akin na hindi naman daw siya sinasapian. Muli, nagtapat siyang ang kanyang pamilya ay membro ng isang kulto na sumasamba sa alagad ng dilim. Nagawa lamang daw nila yon nang maisip nilang kay saklap ng kanilang buhay na palagi nilang inaapi. Biktima sila ng nangungutya at pang-aabuso noon. Gusto nilang matikman ang respeto bilang isang tao. Nang sumali sila sa kulto, kaya inalangan nilang mag-alay ng buhay ng tao. Isanla ang kanilang kaluluwa at ibuhos ang kanilang paniniwala sa alagad ng dilim. Tanging sa kanya lamang. Yun ang dahilan kung bakit dumagsa o mano ang grasya sa kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng yaman, kasikatan, matatag na pagkatao. Yun nga lang ay kontrolado na ng mga bulong ang kanyang isipan. Sa tuwing kumikilos siya ng wala sa sarili ay kagagawa na daw yun ng mga boses ng mga multong, ginagamit ng mga demonyo. Inuutusan siyang pumatay at hindi niya kayang tumanggi. Nakasanla ng kanyang kaluluwa sa demonyo kaya obligado na siyang gawin ang lahat ng nais ipagawa nito. Nasubukan niyang sumaway at hindi raw naging magandang resulta nun. Ginambala sila ng kanyang pamilya, ng mga kaluluwa ng yumauna, at hindi tinigilan hanggang sa mawala sa sarili ang kanyang kapatid. Kaya pala wala siyang naipakilala nang hanapin ko ito sa araw ng aming kasal. Niyakap ko si Rudy at sinabi sa kanyang magiging maayos ang lahat basta magtiwala lamang siya. Kinagabihan, nagtaka ako nang ayain niya akong lumabas. Bago yon, pinagsuot niya ako ng takip sa mukha at pinagsabihang huwag hihiwalay sa kanya anuman ang mangyari. Bigla tuloy akong kinabahan, Sir Seth. Wala akong idea kung saan kami pupunta at kung ano ba ang gagawin namin nun. Pero nang nasa daan na kami, pamilyar sa akin ang lugar na tinutumbok namin. Papunta kami sa sementeryo. Huminto kami sa bungad at naglakad na lamang papasok sa loob nun. Malamig, tahimik at nakakapanindig balahibo.
Mahigpit niyang hawak ang aking kamay habang naglalakad papunta sa pinakagitnang bahagi kung saan naroroon ang mga libingan. Nagulat kami dahil may mga nakaabang din doon. Tansya ko, nasa 10 katao silang lahat. Nakatakip din ang mga mukha kagaya namin at malalaki ang katawan. Dumagundong ng malakas ang aking dibdib at hindi maipaliwanag ang pagkabalisa ko. Paano na lamang kung bigla kaming sugurin ng mga taong ito, di ba? Nagsalita si Rudy at sinabing hindi kami natatakot sa kanila. Lubayan na umano nila siya at huwag nang gagambalain kahit kailan. Hindi ko alam kung bakit animo hindi naman natinag ang mga tao na para bang sinasadyang humarang sa mga libingan sa aming harapan. Saglit niya akong binitawan at hinugot ang dala niyang itak. Nagulat ako kasi kulay ginto yun. Itinaas na ito at galit na tinakot ang mga tao sa aming paligid. Mariin niyang sinabing layuan na daw kami dahil ayaw na niyang maging aripin. Sigurado akong tao ang nakita ko, Sir Zat. Pero tinubuan yata ako ng ikalawang ulo sa labis na kilabot nang makitang dahan-dahan na naglaho ang mga ito. Nang mawala sa aming paningin ang mga taong may takip sa muka, hindi ako nakapiyok nang gibain niya ang bawat libingan, lapida at malalaking krus na nakapaligid sa amin. Dinurog at pinagbabato niya ang mga yon kahit saan. Gusto ko siyang sawayin pero hindi ko naman magawa. Pakiramdam ko ay may mangyayaring magandang bagay pagkatapos nito. Marami siyang nasirang nicho, pero wala akong sinabi para tumigil siya. Hinayaan ko na lamang siya hanggang sa makaramdam siya ng pagod. Hinihingal na sumalampak siya sa lupa at sinabing ginawa niya ang mga yon bilang sumpa na hindi na siya gagambalain pa ng mga bulong. Lalayuan na siya ng mga multong kampo ng demonyo at nakapagpapatuloy na kami sa aming matiwasay at tahimik na buhay. Hindi perpekto ang mga tao, Sir Seth. Minsan ay kailangan nating intindihin ang mga taong may ginawang hindi maganda. Lalo na't wala naman tayong alam kung ano nga ba ang pinagdadaanan nila. Sa kaso namin, tuluyan nang nagbago ang aking asawa. Nagkaroon kami ng pagkakaabalang negosyo at hindi na rin siya lumalabas sa gabi. Ipinagtapat rin niyang tumiwalag na ang kanyang pamilya sa kulto. At kahit ilang sumpa pa ang ibato ng mga kasapi nila sa kanyang pamilya, mas lalo pa umanong lalakas ang pananalig nila sa ating Panginoon. Hanggang sa maganda na kami sa preparasyon para sa pagpapakasal namin sa simbahan. Wala nang balakid sa aming pagmamahalan. Matatanda na kami, pero kahit kailan, hindi magagawang kupasin ng pagsubok ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kahit pa ang kamatayan, demonyo, mga bulong, o yung mga kulto. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan ni Yuda. Tibing Oriental Mindoro. Halibabahagi ko yun ay ang napadalang sikreto ng pamilya namin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas ginusto kong itago ang palaman ko. Paalala lamang sa mga tagapakinig. Babawi ko yung kwento ito. Hindi para kamuhian o husgaan niyo ko, kundi para paalalahanin ng mga taong gumagawa rin ng atulad ko at sabihing walang tama sa ganoong gawain. Dahil mas malaki ang katumbas ni kong aparusahal. Lubs muna ito sa nola ko. Invite pa ako. Ladpapaf ako kung bakit napakarami niyang kakaibang manika sa kanyang kwarto. Hindi mga manika na manuhiipat dawa sa tela. Madalas pa rin nakikita ko may mga nakatusok ng mga karayong blan. Akala ko na nagsimpleng manika na mga yon. Kumbaga, nilalagyan ng mga kung ano-ano karayom sa mga mananahi. Gano'n. Paminsan-minsan pa siya ipinalaraho pa yun sa akin ni Lola. Madalas ay nakikita ko rin may hawak na doon manika sinalay. Minsan nga ay parang dinadasalan pa niya yun.
Siyempre, wala akong kaalam-alam no eh. Wala akong kamuwang-muwang sa kung ano man yung pinadagagawa nila noong mga panahon na yun. Nung mag-ibig akong 12 anyos, doon na ako unti-unting nagkakaroon ng idea tungkol sa kung ano yung ginagawa ni Nanay at Lola. Nga pala sir, kaming tatlo na lamang ang magkasama sa bahay noon. Hindi pa raw isinisilang ni Nona si Nanay, iniwan na siya ng lolo ko at sumama sa ibang gubari. Di rin naging kapalaran ni Nanay kaya naman parang galit sila sa mundo. Doon na mira inara ng pangkukulam. Iyon ang pinakamalaking sikreto ng pamilya namin noong mga panahon na iwan. Sa totoo niyan, aminado ako na nagawa ko na ring mangkulam noon. Tingin bi ako nagkakamali. 17 anyos pa lamang ako. Akala ko kasi padabi noon, hindi gaano mabigat na kasalanan yun dahil simunat sa porya. Ayun na ang nakanakihan ko kina Nanay Abdona. Yun si anyos pa lamang ako. Itinuro na nila sa akin yung mga orasyon na ginagamit sa pangkulam. Winagpataka po kayo kung bakit natutunan yun ni Lola. Dati po kasi siyang manggadamot at pamilya panabisin na ng mga alibularyo na nakakaalam sa mga tagong kaanamay. Yun lang yung mga orasyong lapi. Kumaga, nung mabigo sigaw na sa pag-ibig at nagyusunod-sunod yung amanasan niya, doon na niya piniiwan ng panggadamot. Labsawa raw siya dahil parang wala namang mabuting nangyari sa buhay na yon. Mga pag-ibig ka na din na yan, no? Tila't bali-baliktad ni Lola yung mga salitang lapin hanggang sa hindi lablaon ay may nagturo din sa kanya ng mga masasamang orasyon. Kaya talagi na yung mga nasa kaniwang orasyon. Itinuro niya rin iyon kay Nanay at hindi nagtadanay naging hanap buhay na nilayon. Hindi ko na po sa akalain na magiging dahilan yun ng pagkamatay nilang dalawa. February 13, taong 2005, sa araw bago mag-Valentine's. May gumapit na babae kay Lola. May bala itong litrato ng lalaking gusto niyang ipakulaw. Talakip niyo lang isang sobrang may lamang pera. Paunang bayad kay Lola. Nagkulong sa kwarto si Lola. Sinindan ko siya kaya alam ko ang lahat ng pangyayaring yon. Kumuha siya ng isang manikang pangkulam at saka na yun binuluan ng orasyon. Nagsimbiri siya ng 3 kulay ipinakandida at paulit-ulit na nabanggit ng salitang lapi. Hindi ko pwedeng banggitin yung eksakto salitang lapi na binabanggit ni Lola. Dahil baka mapainteres pa yung iba at gamitin ito sa masama. At saka isa pa, bihira namang yung nakakakontrol at nakakagawa ng epektibo lugar ito. Minsan, baka mapahamak pa ang kung sino yung gagawa ng dasal na yun. Nagpatuloy si Lola hanggang sa inilabas na niya yung mga karayom. Pagkatapos ay sinimulan na niyang tusok-tusupin ng iba't ibang parte ng katawan ng wanikaw yon. Maya-maya, may kumatok naman sa bahay namin. Si Lalay naman yung nakausap niya. Katulad ng naunang dawati. Men hiniring ito ng tulong pengalay para dampihan yung taong nandoko sa kaya. Matapos ang pag-uusap nila, ay labsadawa na rin ang reply si Nanay Noy. Kung nagtataka kayo kung bakit malaya nilang nadagawa yan na walang sino mang nakakaalam o nakakakipa sa kanila. Yan ay dahil nakatira na kami malapit sa bundok kung saan wala kaming ganoong kapitbahay. Halos 50 metro ang pagitan ng bawat bahay dito sa amin kaya nagkadawa pa rin namin ang gusto namin noon. Makalipas ang 3 araw, nakita ko na lamang na nakahandusay na si Lola sa kanyang kwarto. Namimilipit siya sa sakit. Ay naiparagaw na pupunit ang laman niya. Mahapdi umano ang balat niya at para bang anumang oras ay may lalabas sa katawan niya. Napakot na kami ni Nanay Darn sa kakaibang nangyayari kay Lola Noy. Kung ano-ano ng halamang damot ang ipinainom namin sa kanya pero hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam niya. Sigaw pa rin siya ng sigaw dahil sa sakit na nanunuot sa bawat paramdam niya. Hindi nagtagal. Nagkaroon na siya ng maliliit na butas sa buong katawan. Para bang tusok lang ng karayom yon. Noong una, nagdurugo lamang ang butas ngunit hindi nagzaon ay may mga karayom na nagsisilabasan sa buong katawan ni Lola.
Doon man napagtanto ni nanay na baka bumalik kay Lola ang kula. Marahil nakahanap ng madaling na albularyo yung tao kinulam niya na yun. Lahat na apa ng alam niyang orasyon ay ginamit niya para ng pagalingin si Lola. Pero lalo lamang ito yung mala. Umabot pa sa puntong naging kakaiba ang amoy nito. Nalalamoy na siyang naaagnas na bangkay. Makalipas naman ang ilang araw, binawian na ng buhay si Donna. Doon ko na napadisip-isip kung gaano kadelikado yung ginagawa nilang pangkukulam noon. Sinabihan ko si nanay na kahit kailan ay wag na niyang gagawin yun. Nawako siya pero dumating pa rin ang araw na natukso siyang gawin yun. Siguro na sinubok kami noon ng pagkakataon. Nagkaroon ng manakas na bagyo noon. Nasira ang bahay namin pati na rin yung mga paning naming gulay. Halos wala lang kami makain ni nanay bay ilang araw rin walang igil ng ulan. Tapos wala pang tulong na duwarating sa amin. Nang kumira ang ulan, isang mayaman na babaeng halos kaidaran ni nanay ang dumayo para namang magpunta sa amin. May nakapagsabi raw kasi sa kanya na marunong kaming mangula. Noon na, pareho namin yung pinanggihan ni nanay pero nang ilabas na niya yung makapal na sobre na nabilahan naman ng maraming pera ay medyo nagbanawang isip na si nanay. Pinilit ko siya na huwag gawin pero hindi siya nakinig sa akin. Ay huling bes na lamang daw niya yung gagawin. Pagkatapos ay magbabagong buhay na kami. At paalis na rin kami sa lugar na yun. Sa madaling salita, pinanggap ni nanay yung offer. Tanban ba ako pa kung paano siya gumawa ng manikang pangkulam doon. Nabasa kasi at nakabunan sa putik yung mga manikang ginagamit niya. Kaya naman kinakailangan pa niyang gumawa ng bago. Sobrang kabago ako noon. Natatakot ako na baka maulit din na yung nangyari kay Lola. Matapos gawin yun ni Lalay, sabay kaming bumiyahe pa Maynila. Namupaan kami ng bahay di pa sa may bandang Caloocan. Akala ko noon maayos na lahat pero hindi pa pala. Ilaw araw pa lamang ang lumilipas simula na maulam siya. Pero pumanik na kabat sa kanya yun. Kung kailan nagsisimula na kami ng panigbago buhay, alisa ka naman siya nagkakabanon. Mas mairap ang binanas ni nanay kaysa kay Donna. Si Lola halos isang linggo lang na narahatay pero si nanay, umabot siya ng halos isang buwan na naghihirap noon. Gabi-gabi siyang umiiyak na sa sakit ng mga sugat na basta-basta na lamang lumiwipaw sa katawan niya. Mabsisi man siya. Huling-huli na lahat noon. Baisip ko pala na ganun siguro kasakit yung nararanasan ng mga taong ginadamitan namin ng pangkulam na orasyon. Iniyak ako habang pinagmamasdan siya. Tuwing umaga na babawon siya sa higaan ay may nakikipa ako mga karayong sa higaan niya. Marereklamo na rin kami ng mga nakatira sa katabi naming apartment. Palagi raw na lang ang may patay na dada sa mismo tapat ng apartment namin. Tuwing lalabas ako, para bang pinanbibirian nila ako dahil kumapit na yata sa akin yung kakaibang amoy ni Lalay. Umabot pa kami sa puntong pinasok na ng pulis sa apartment dahil akala nila may pinatago kaming nabubulok na balay. Nabunat pa siguro na makipal na nakarapay si Lalay at sinabi ko na lang na may sakit siya sa barat kaya din ang amoy niya. Isang umaga, binunuan ako ni Nanay at sinabi niya sa akin na sunubin ko raw yung manikang ginamit niya sa pangkulam. Ginawa ko naman yun nang hindi man lamang nagpapalo. At sa maniwala man kayo o sa hindi. Matapos ko sunubin ng manika ay nanagutan ng hinina yung nanay ko. Kulang pa yung binayad sa kanya para sa pagpapalibing niya. Wala kaming kamag-anak sa Maynila kaya nahirapan ako sa pagpapalibing na yun. Sa unang pagkakataon, Sir Zeth, pumasok ako sa simbahan, nanalangin ako at natingin ng tulong sa Panginoon. Humingi rin ako ng tawad at nalaong kailanman ay hindi na ako hahawak ng manikang pangkulam. Hindi naging binigyan ang Panginoon. Binigyan niya ako ng bagong pagkakataon para magpatuloy. Nakahanap ako ng maayos na trabaho at hindi nagtadanay na taroon ako ng masayang pamilya. Inamin ko sa asawa ko ang nakaraan ko pero tinanggap pa rin ako.
Lahat na ba pwede magbago. Lahat ng masasamang gawain na ginagawa natin ay babalik sa atin ng masigit pa. Kaya sana magsibing araw sa inyo ang naging karanasan namin ng pamilya ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Pwede niyo po akong tawaging Gingging. Maiksing kwento lamang po ito tungkol sa kamag-anak namin kinulam. Kung hindi ako nagkakamali ay kulang-kulang 10 taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Si Tita Sam, hindi ko man siya ka-close pero masasabi kong naging visible siyang kamag-anak sa amin noon. Kumbaga, naging sideline na niya yung maglaba, magbantay ng mga bata, maglinis ng bahay, maging kasambahay sa mga kamag-anakan niya. Hindi full-time pero basta pagkakakitaan at may sweldo, papatasin niya. Wala na kaming kabali-balita sa kanya matapos kong graduate ng high school dahil ang uling pagkakaalala namin ay umuwi o bumalik ito sa dating nag-ampon sa kanya. Tapos ay nagkanobyo o nagkaasawa, mga ganon. 2013 nang mabalitaan naming may sakit ito. Hindi ordinaryong sakit. Naubos na lahat ng pera nila sa doktor. Nakailang opera na siya pero ganun pa rin. Balik ng balik yung bukol sa lead niya. Hindi talaga naging successful ang mga operasyon niya. At ayon pa sa mga feedback, marami nang narereklamo sila mga nurse at doktor. Kasi hindi daw naririnisan ng maigi ang inoperahan kay tita. Dahil sa lahat na lang ng ospital, lagi na lamang inuuod yung sugat ni tita noon. Naayon naman sa mga nurse, nililinisan naman ito ng maayos. Ultimong yung mga pribadong room na de-aircon at walang nakakapasok na mga langaw. Wala din. Ilang visualization din ang ginawa sa leeg niya para matingnan kung kaaling ba internally yung mga uod na ito. Pero malinis. Walang makita kung saan nanggaling sa loob ng katawan niya. Kaya naman naghinala na noon yung mga kamag-anak niya tungkol sa nangyari na ito. Na baka hindi ito ordinaryong sakit lang. Kayong kasama din ng bukol na yun ay palagi na lamang natatakot si Tita Sam nang walang dahilan. Nagsimula lamang daw ito nang minsang natinik siya sa pagkain ng isda. Ilang beses daw nila itong pinakain ng saging, pinahima sa batang suhi. Pero walang nangyari. Buong araw daw nagrereklamo si tita na parang umiikot-ikot lamang sa leeg niya yung tinik na yon. At nakakaramdam siya ng pagkutkot. Natulog si Tita Sam noon na masakit ang leeg niya. Padaling araw na magising siya dahil napakakati ng leeg niya na yon. Nang kamutin niya ito, para daw may tumubong buhok doon na isang hiblalak. At nang hatakin niya, sa maniwala man kayo o sa hindi, sumama dito yung tinik ng isda. Lumabas dun mismo sa balat niya, sa may leeg. Magmula noon ay namamagana ito. Nung wala na silang matakbuhang doktor at nawalan din sila ng pag-asa sa mga medisinal at siyensya, ay saka sila lumapit sa manggagamot. Ito medyo mas selan at masasabi kong kadiri ang nangyayari na ito kay tita. Ang tagal ko na kasing hindi nakakauwi, sir. Nakalimutan ko na yung dahon na ginamit kay tita noon. Basta malapad na dahon yun. Pinatapal lang ng manggagamot sa leeg niya. Dagsa-dagsang uod umano yung biglang nagsilabasan doon. Pati itong mga magulang ni Tita Sam. Sigaw ng sigaw. Umiiyak dahil sa pandidiri at takot. Wala daw ibang naramdaman si tita kundi makati lamang yung lalamunan niya. Sinabihan siya ng manggagamot na wag lumunok hanggat hindi pa nalalabas ang lahat. Mga kalahating oras umano na hindi lumunok si tita. At sa kalahating oras na yun ay dapsaan ang paglabas ng uod sa leeg niya. Yung mga uod na galing sa itlog ng langaw. Pasensya na po talaga sa mga kumakain. Dito na rin magsimulang naglaway si tita pero hindi pa rin siya pinayagang lumunok na manggagamot. At nang maubos at wala nang lumalabas doon sa leeg niya, saka ito pinadura ng manggagamot na yon. Na yung dura ay may mga manakanakang uod rin. Sumuka ng sumuka si tita noon nang makita yung mga yon.
Hinayaan na lamang ito ng manggagamot. At ang nakakamangha pa doon, hilom na kasi ang tahi niya sa leeg eh. Pinahilom muna ito ng manggagamot bago gawin yung panggagamot na yon. At tapos yung tumapal pa ng dahon na yon, ay ang magulang ni Tita Sam kaya imposibleng kung saan-saan lamang galing yon. Halos mapuno daw yung hinihigaan niya sa uod noon. Umuwi sila noon na akala nila okay na magaling na si tita. Yun pala sir, hindi pala nahuli na manggagamot yung nangbarang na yon. Siguro natakot din yung manggagamot na ito dahil baka nga malakas yon. At ang malala pa, barang yon, malala ang kahihinatnan. Kinaumagahan matapos maipagamot si Tita Sam, hindi na ito nagising Sir Seth. At ang hindi nila mapaliwanag sa lahat, bukod sa nilalangaw ang loob ng bibig nito, ay meron itong nakabarang naninigas na mabahong putik sa lalamunan niya. Gawa man ng bundok na yung tirahan ay hindi ito kumalat sa kung sino, kundi sa mga kaanak lamang din namin. Naikwento sa burol ng tita ko. Walang nakakaalam ng dahilan ng pagbarang kay tita. Kahit yung mga sumubok na patawag ang kaluluwa niya para makausap, ay hindi man lamang nagawang mapakwento kay tita kung bakit siya binarang noon. Pero ang tanging paulit-ulit na naririnig nila sa kaluluwang yun ni tita, ay nahihirapan daw siya kung nasaan man siya naroroon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emma. Karanasan po namin ng kapatid kong si Jeka ito. Well actually, madamay labang talaga ako kasi ang may kasalanan naman talaga ay itong malditang kapatid ko. Kaya salbahe yung palayaw nito sa amin kasi mula pa pagkabata, bukod sa masama ang ugali, sarili lamang yung iniisip. Maldita tapos lakas makabuli sa mga kalaro niya. Bago ko simulan ng pinakakwento, okay lang po kung husgahan niyo yung kapatid ko dahil sa ginawa niyang yon. Pero sa tingin ko bukod sa dala na rin ito ng pagkabata niya at matapos ang pangyayaring ito ay masasabi kong natuto na rin talaga siya. 3 taon lang tanda ako sa kapatid ko. 13 taong gulang ako noon. At itong si Jeka ay magsa10 taong gulang pa lamang. Dahil ang sabi ko, maldita ito. Ultimong sa ulam pa lamang namin sa bahay. Kapag nauna siyang kumain, hindi siya nantitira. At kapag pinapagalitan, ang tanging sinasagot niya ay kasalanan pa daw namin. Madalas din kaming mag-away nito kaya ang ginagawa ko na lamang para hindi ma-stress ay umiiwas ako sa kanya. Hinahayaan ko na lamang na maglaro. Tapos pahirapan pa yun kapag pinapasundo ng mga magulang namin. Kasi talagang magpapahatak pa para umuwi. Bihira lamang yung sumusunod siya. Minsan makikita na lamang kami ng nanay namin na nagsasabunutan ng buhok habang palapit sa bahay. Isang partikular na araw noon, wala ang mga magulang namin sa bahay. Ako, nasa may hagdan lamang namin nag-aaral noon. Humahangos itong si Jeka na tumatakbo papasok sa bahay at halos patungan niya ako nang wala itong prenong tumalon mula sa baba paakyat. Sinagawan ko ito na ano bang ginagawa niya. Sinabihan ako ng kapatid ko na ito na kapag may naghanap daw sa kanya, huwag ko umanong sabihin na nandun siya. Naisip ko, gulo na naman to. Wala pa sila nanay sa bahay nun at ayaw ko ding magkaroon ng kompronta sa kung sino man. Mga ilang minuto pang nakalipas, may narinig akong tumatawag sa may tarangkahan ng bahay namin. Matandang babae. Bit-bit nito yung apo niya na nasa 8 taong gulang noon. Pamilyar yung matanda. Yung apo kamag-anak ng taga-barangay namin na kumari ni nanay pero ang alam ko ay hindi sila nakatira doon, itong matandang to. Noong una, mahinahon pa itong nagtanong kung nasaan nga yung kapatid ko. Nang sabihin kong wala Sir Seth, bigla na lamang akong pinandilatan nito. Tapos sabi sa akin, ikaw, parehas kayo ng kapatid mo. Sinungaling ka. Maldita naman siya. Asan na yung mga magulang niyo? Tingnan niyo yung ginawa niya sa tinapay ng apo ko. Kinuskos sa dumi ng manok, tapos gusto pang ipakain sa apo ko.
Nang sabihin ko sa kanya na wala ang mga magulang namin noon, naglakad pa ito ng konti. Humarap ito sa bintana ng kwarto namin na noong oras na yon. Ay doon nagtatago si Jeka. Nagparinig ito ng, hatakin kita dyan kita mo. Sabay alis nito. Sinumbong ko si Jeka kay nanay at tatay ng gabing yon. Ang sabi naman ni nanay, kailan daw ba matututo itong si Jeka? Buti sana kung kakilala namin yung mga nakaaway niya. Yung matanda at yung batang yon. Dayo lang doon. Kinagabihan nun, sumakit na yung tiyan ng kapatid ko. Pero ininda niya ito. Hindi niya sinabi sa amin hanggang sa mag-umaga at pumasok na kami sa klase noon. Hindi kami sabay na umuwi ni Jeka. Mga 30 minutes apart mo kami at nauuna siyang umuwi ng bahay noon. Pagkarating ko sa bahay, wala na naman sila nanay at tatay gaya ng dati. Sarado ang pinto, sarado ang bintana. Pagkapasok ko, sa pagkakalang wala si Jeka at naglalaro, dumiretso na ako sa kwarto namin sa taas. Gulat ako, sir. Andun si Jeka sa kwarto namin. Nakaupo lang. Pinanong ko kung bakit. Kita ko talaga yung mukha niya na takot na takot. Dito na siya nagsabi na masakit na nga ang tiyan niya. Tapos ay sinusundan daw siya ng matanda. Sa eskwelahan pa lamang hanggang pauwi noon. Pinagalitan ko pa siya noon. Sabi ko, kasalanan niya yan. Buti nga sa kanya, di ba? Pinatayo ko na siya para tulungan ako na magayos ng kwarto kasi magulo pa yung hindi natuping damit. Baka pagalitan kami ni nanay pagka-uwi nila, di ba? Pagkabukas ko ng bintana para sa na magkaroon ng liwanag at hangin, napasigaw ako nang may bigla na lamang kumapit sa leeg ko. Napakalakas ng kapit na yon. Yun ay yung matanda. Nanggagalaiti ito. Para talaga siyang hindi tao kasi ang tanda-tanda na niya. At malaking babae ako pero yung higpit ng hawak niya tsaka paghatak niya. Daig niya pa yung tatay namin kapag hinahatak kami pa uwi. Lalong sumakit yung tiyan ni Jeka noon habang tinititilyan siya ng matandang ito. Pero pinilit tumayo ng maldita kong kapatid. At sa dinami-daming pwedeng ipampalo sa matanda. May libro, may damit. Pero ang pinili pa niyang kunin ay yung krus na nakaladay sa altar na gawa sa kahoy. At yun ang pinukpok niya sa braso ng matandang yon. Na siyang dahilan para bumitaw ito. Sumaktong napasilip yung mga malapit doon sa amin. At isa na doon yung kamag-anak na tinutuluyan ng dayong matandang yon. Sumigaw itong babaeng ito at sinaway ang matanda. Sabi niya, "Auntie, mga kapitbahay ko yan. Kumari ko yung mga nanay niyan, huwag mong anuhin yan. Nako, magagalitan kayo ng mga lolo niyan." Agad na bumitaw lang tuluyan ng matanda. Nasa loob siya ng bakod nun, sir. Nasa loob siya ng bakod ng bahay. Tapos napagtanto pa namin noon na pagkabitaw niya sa leeg ko, saka ito lumapat sa lupa yung mga paa niya. Ibig sabihin ay nakalutang siya nun sa ere habang sinasakal ko. Pagkarating ni nanay at tatay, nagsumbong ang magaling kong kapatid sa nangyari yon. Hindi ko na alam kung ano ang pinag-usapan nila nung pumunta sila tatay sa may bahay ng kumare niyang yon. Pinatawag si Jeka. Ako sabi kakausapin din daw ako ng matanda pero hindi na ako pumunta sa takot ko. Ang sabi, nilawain lamang daw si Jeka tapos nawala na yung sakit ng tiyan. Si nanay at tatay, hindi kinampihan ng kapatid ko. May mga pagkakataon na bumabalik-balik pa rin ang matanda sa lugar namin. Pero wala naman ding kaso yun, Sir Seth. Ang naging importante nun ay nagbago kahit papano. Itong maldita, pasaway, at walang hiya kong kapatid. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.